Sa sentro ng Capiz, sa lungsod ng Roxas, taon-taon muling nabubuhay ang isang pagdiriwang na hindi lang puno ng kulay at sayaw, kundi ng pananampalataya. Ito ang sinadya sa halaran. Selebrasyon kung saan handog at pasasalamat ang nangingibabaw, isang pagbabalik tanaw sa biyayang dala ng Our Lady of Immaculate Conception, ang patron ng Roxas City. Ang Sinadya Festival 2025 and every year ay festival to commemorate the Feast of the Immaculate Conception. So, ang Immaculate Conception ay patrona ng Roxas City at ng buong probinsya ng Capiz. So, yan ang reason kung bakit natin sineselebrate ang Sinadya Festival. Ang mga highlights natin ay yung mga religious activities natin, no? Kasama na yung ating fluvial procession, which is very unique dito sa Roxas City. At ngayong taon, nagbukas tayo ng napakabagong, state-of-the-art na Dingoy Roxas Civic Center. Yung fluvial procession kasi, bilang seafood capital of the Philippines, at bilang yung isa sa mga titulo ng Blessed Mother ay ang Stella Maris or Star of the Sea. No? So, isang napaka-symbolic yan na gesture para sa mahal na Birhen, ang ating fluvial procession na ginagawa natin dito sa ilog, which is also within the heritage zone ng Roxas City. Dito sa katedral nagsisimula ang lahat. Sa loob ng higit 200 taon, dito nagtitipon-tipon ang mga Kapisenyo para magdasal, magpasalamat at mag-alay ng debosyon sa mahal na Birhen. It's a gesture of respect and adoration for the Blessed Virgin. Kaya magsisimula yan sa Vespers Mass. May misa muna tayo sa ating cathedral na nasa likod ko ngayon. And then after the Mass, magkakaroon tayo ng pagkakanta ng mga hymns, no? Ng mga Marian hymns para sa mahal na Birhen. Habang inaantay po natin ang pagdating ng pagoda din ang tawag namin. No? Yung pagoda, yung boat yan siya na kung saan kinakarga yung image ng Immaculate Conception. Isa sa pinakaabangan ang fluvial procession. Dito, dahan-dahang inilalabas ang imahe ng Immaculate Conception at isinasakay sa bangka na naglalayag sa ilog ng Roxas. Kasabay ng mga ilaw, awit at panalangin, tila ba inilalapit ng buong komunidad ang lungsod sa basbas ng mahal na patron. Naniniwala kasi kami no, na kapag feast day ng Blessed Mother, marami talaga tayong mga challenges kasi marami daw sabi nilang mga masasamang elements na gustong kontrahin yung Mama Mary, no? Kasi galit na galit yung mga masasamang elements kay Mother Mary. So parang every year expected na din natin yan. Pero tingnan natin ngayon, parang umiinit, no? So parang nananalo pa rin yung yung kabutihan, no? Nananalo pa rin si Mama Mary. And kami, rain or shine, no? So we really try to push through all our activities, rain or shine. Habang umaagos ang tubig, umaagos din ang dasal ng mga tao. Mga pamilyang may dalang kandila, mga bata't matanda na sabay-sabay humihiling ng kapayapaan, kaligtasan at biyaya para sa Roxas City. Hindi ito ang unang beses kong napuntahan ang Roxas, pero ito na siguro ang isa sa pinakamakahulugang pagdiriwang na aking nasaksihan dito. Mas naintindihan ko at nakilala ang mga nagpupursiging Kapizenyo para sa ikauunlad ng kanilang lugar at pagpapakita ng kanilang pagmamahal at malalim na debosyon sa mahal na patron. Kapag Sinadya Festival, no, pinupuno din natin ng mga masasayang activities ang ating festival. At meron tayong major concerts. No, may mga major concerts tayo featuring premier artists from all over the country. In fact, ngayon meron tayong international stars, si Apple the App na nag-concert din kagabi. And maliban dyan, marami pa tayong ibang mga activities na nakafocus din sa kultura. No? Sa culture, we have our Duag Cultural Show which features the talents of Roxas City and Capiz. At syempre, hindi mawawala yung seafood. No? So, kailangan talaga meron tayong food fest para ipagmalaki natin ang masasarap at fresh na seafood ng Roxas City, na seafood capital of the Philippines. Bukod sa selebrasyon, hindi mawawala ang pagkain. Isa rin ang biyaya ng karagatan sa ipinagpapasalamat nila. Bilang seafood capital ng Pilipinas, hindi talaga maitatanggi na sagana ang probinsya
Sa dami ng mga nagsasarapang mga seafood, sa maiksing pagdiriwang ng sinadya sa halaran, mararamdaman mo kung bakit ito kakaiba. Hindi lang ito fiesta, ito ay pagpapatibay ng pananampalataya. Dito sa Rojas City, ang kasiyahan at debosyon ay magkasabay na ipinagdiriwang. Ito ay paalala na sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, mayroong gabay na pinagkakatiwalaan, pinagdadasalan at pinapasalamatan. Ito ang sinadya sa halaran. This is Juan, and that's the story.